Mirong inihatid sa akin ngayon, nais ng may-ari na ipasiging dahil kapag ito ay lumagpas na raw ng 3,000 RPM, magsugod na raw og kiyod-kiyod ang takbo nito. Nung una, sa tingin ko, di ka paniwala na nakaranas na pala ito ng nervous breakdown. At yan ang dahilan kung bakit gusto ng may-ari na ipasiging sa akin. Ngayon, nag-observe lang muna ako. Medyo ni aksyon kog kabalaka kaysa tantong ikot-ikot ko. Talagang wala akong nakitang problema. At nakuratan na naman ako nang nakita ko ang sticker nga gipapilit sa likod nito. Di ko na lang banggitin, baka maisip na naman ng mga basher natin na ito ay scripted. To make the long story short, sugdan na nato para walay magbagot-bot. Alright, let's start. Ito pala ay Suzuki DE64W K6A turbo engine. Sumala pa sa tag-iya nga usahay mabitin gyud siya, ilabi na during overtaking. Ito raw ay biglang mawala ang puwersa ng makina, and there was one time na hapit na raw siya maipit. Aw, ipit ay! Ay sorry po, sabihin na naman ninyo nga nisoon nasad ko. So please sabayan niyo ako mga kaalbularyo. Alright, here we go. Ngayon ginamitan ko agad ng stethoscope. In other words, ito po ay tinatawag na fuel pump pressure gauge. Dito po natin makikita kung healthy pa ba o kamatyono na ang fuel pump natin. Based on what we have seen right now, stable naman ang pressure ngayon. So let's proceed to other suspected parts. So ngayon, na-check na natin ang fuel pump pressure. Kita natin ngayon na okay yung pressure pump natin sa fuel. So ngayon, proceed na tayo sa tingnan natin yung mga spark plug doon at saka yung mga igniter coil. So tingnan natin. Ayan po. So ayan na po, nabaklas na natin ang igniter coil at saka yung spark plug. So kita natin dito mga kalbularyo na medyo walang problema yung mga igniter. Perfect talaga oh. Yan, wala tayong mga suspect dito. So ngayon sa nakikita natin dito sa spark plug, ayan, lumalabas na yung mga sunog. Kita nyo? Yan, lumalabas na ang mga sunog. So kita din natin dito sa ground electrode mga kalbularyo ay nangapudpud na. Yan oh. So kailangan na natin itong palitan ng bago. So ito po ang ipapalit natin mga kalbularyo. Injeki ang gagamitin natin. Yan. Ito po ang gagamitin natin. Ito po ang mga luma. Nangapudpud na ang ground electrode. Ayan oh. So nakita din natin ang gap dito na medyo malayo na. So 100% mga kalbularyo, ito po talaga ang problema. So ngayon mga kalbularyo, papalitan na natin ang spark plug. So ayan po, kita nyo, nagpalit ng ating kasama dito. Pero bago po sa lahat mga kalbularyo, ipakita ko muna ito. Ito po ang gagamitin natin, pasmo sa kusog. Kasi sabi ng may-ari na pag umabot na sa 4,000 RPM ay mag-uknol-uknol na yung dagan sa sasakyan. So ngayon mga kalbularyo, ipakita ko sa inyo kung paano natin ito gagamitan ng pasmo sa kusog. Ganito lang mga kalbularyo. Yan. Tapos ibihis-bihis nyo lang mga kalbularyo. Ito po kung paano natin gagamitin ang pasmo sa kusog. Ganito lang. Ayan. So pagkatapos mga kalbularyo, huwag kalimutan na mag-orasyon. Orasyon, palumpayat, di ka makurat. 3 beses lang. Orasyon, palumpayat, di ka makurat. Isa na lang ang kulang. Orasyon, palumpayat, di ka makurat. Okay. Sige, tingnan natin mga kalbularyo. Okay. Road test na tayo. Okay po mga kalbularyo. Yan, naabot na po tayo ngayon ng iti. Ayan po. Problem solved. Nawala na yung mga oknol-oknol. Okay, maraming salamat.